yung una-una nating motovlog ngayong 2025. Tagal din natin hindi nakapag-upload. So pasensya na, medyo maingay yung yung audio natin kasi hindi ko pala na-install yung yung mic. Hindi ko na-install yung microphone natin. Naiwanan ko, tsaka nakalimutan kong i-install dito. So again, welcome to Studio Tip Channel. Sa channel ko is pag-uusapan natin dito is tungkol sa motovlog, travel at saka photography. So dito sa channel ko, sinishare ko sa inyo kung ano yung karanasan ko bilang isang freelance wedding and events photographer. So today, going tayong Binalbagan, Negros Occidental. Andito tayo ngayon sa Bacolod kasi kaninang umaga nagkaroon tayo ng prenup together with 30 Antonio Films, and then biyahe ulit tayo papuntang Binalbagan. Of course, ang kasama na naman natin doon is yung Camera Malaya, isang studio din na sinasamahan natin sa mga shoot. So tatlo kasi silang studio na sinasamahan ko, na ako yung official photographer nila, ako yung partner nila pagdating sa photography. Punta tayong Binalbagan for another destination wedding. So gabi na tayo nakaalis sa Bacolod kasi nagpahinga muna tayo saglit bago bumiyahe, saka kumain na rin tayo. Pahinga tayo kasi kakapagod din yung whole day na clean up. So nakapagpa-full-pack na tayo, nakapagpagas na tayo, biyahe na tayo papuntang Binalbagan. Again, welcome sa aking channel. Tagal din natin hindi nakapag-upload ng video. Pasensya na guys kasi medyo sobrang busy lang talaga natin na wala na tayong oras sa pag-upload ng mga videos o paggawa ng mga content kasi wala na talagang bakante since January papuntang March. Every weekend meron tayong engagement. So halos Saturday, Sunday punuan tayo. Meron tayong weddings Saturday tsaka Sunday, meron na naman tayong prenup. So may mga videos akong na-create, yung mga behind the scenes na mga shoot namin. So hopefully may upload ko yun kasi yung dalawa pa ata yung na-edit ko din. So hindi pa talaga tapos lahat yun. So kukompile ko na lang yun saka upload dito. So na-miss kong mag-motovlog. Na-miss ko i-share sa inyo yung journey ko, ang pagiging freelance photographer ko. Na-miss kong i-share sa inyo yun. So yun yung gagawin natin starting today kasi magkakaroon na tayo ng time na i-upload yun, i-edit yun, saka mag-create ng mga content para sa inyo. So again, welcome po sa aking channel at salamat po sa pag-subscribe ninyo, sa pag-follow. So sa mga bagong subscribers natin, maliit lang kayo, ilan lang kayo, pero salamat pa rin kasi patuloy nyong sinusuportahan yung channel ko. So again, welcome to Studio Tip.
City Hall nila, yung government center ng Bacolod City. Naninibago ako. So nakaalis tayo na 7. So meron tayong 1.5 hours para bumiyahe papuntang Binalbagan, Negros Occidental. I don't know kung city siya or municipality. Dito na tayo sa Barangay Alihis ng Bacolod City. Sobrang traffic dun kanina, so hindi ko na nakunan. First time kong bumiyahe ng malayo, tapos gabi pa. So gabayan mo ako, Lord. Please keep me safe on the road sa aking pagbiyahe. Yung mga kasama ko nandun na sa hotel daw. Bago na nag send ng location. So tayo is babiyahe pa lang. So yun, tingnan nyo yung traffic. Matindi yung traffic. So hindi ko alam kung saan tayo dadaan. So we'll take a right turn here para makapag-exit tayo, kasi magko-coastal road tayo, kasi ayokong dumaan sa diversion road kasi madilim. Kaka-open lang kasi ng diversion road dyan. So dito tayo dadaan sa coastal, yung national highway talaga, kasi maliwanag yung karsada, daming ilaw yung kalsada, ang daming ring nakakasalubong. Sa diversion road kasi is parang bagong open siya, so ano siya, walang masyadong tumaraan doon. So meron man mga tracking, mga ganun, tapos ano na yun, tubuhan. So para safe, dito na lang tayo dumaan. Dito sa church na to, nakapag-wedding din kami dito, nakapag-cover din kami ng wedding din. So, I think January ata yun or February. So, kumusta pala yung buhay-buhay natin? Kumusta yung photography business natin? Kumusta yung buhay freelancer natin? Buhay freelance, kumbaga, kumusta? Well, sa akin naman, napaka-blessed natin sa itong year na to at saka nakaraang year. So of course, salamat yan kay Papa God kasi sa biyayang binigay niya sa atin, na kahit hindi tayo nagtatrabaho sa office or any company, pero at least may magandang trabaho pa rin tayo bilang isang freelance wedding photographer. So naging blessed ako sa pagpasok ng taong 2025 kasi talagang sobrang daming blessing. Pagpasok ko lang ng January, halos puno agad yung schedule ko, yung month ko ng January. Daming bookings, ang daming nagpapabook, personal man or
from different studio owners. So naging blessed tayo, at saka yun, nakapagdagdag tayo ng isang brand new camera para sa atin. So today I am using Sony A7 III. So nakabili tayo ng bagong body. So dalawa na yung body yung ginagamit ko ngayon, Sony A6 IV at Sony A7 III. Saka nakabili tayo ng iPad for editing, sa mga simple editing lang. And then, ano pa, so maybe next month may plan akong magdagdag ng panibagong lens, kasi sa kasamaang palad nag-retire na yung Veltrox 85mm ko. 4 years in the service sa akin. So love na love kong lens na yun, pero yun, nagpahinga na siya. Hindi ko alam kung bakit hindi na siya nagpa-function. So bibili na lang tayo ulit ng panibagong lens, kasi kailangan natin yung ganyang klaseng lens for our portrait, kasi kailangan talaga. So hopefully next week maka-find tayo ng oras para makabalik dito ulit sa Bacolod para kunin yung bagong lens. Kasi nakausap ko na yung owner ng camera shop. Meron daw siyang available na stock. So yun yung pupuntahan natin dito next week. Ayan, so naka-exit na tayo sa Alice Road. So itong way na to, ito na yung going south. Going na to sa puntahan natin. Ito yung parang national highway nila papuntang south. Daming nang nagsiuwian galing trabaho. Saka dito sa bandang right ko, ito yung dating airport ng Bacolod bago siya lilipat sa Silay City. So dito yung airport dati ng Bacolod City. Lapad ng kalsada dito. Bilis ng mga dito. Ibago ako sa mga yung kasabayan kong ito, bilis nila. Kaya dito na lang tayo sa parang outer lane para shade tayo. Kasi pag dito ka sa gitna, bibilis ng ibang motor, tapos yung mga mga four wheels din, bibilis nila. Baka masagi tayo. Kasi tayo sanay sa mag-drive sa ganitong malaking siyudad kasi yung sa amin naman sa San Carlos malawak yung daan doon, kaso yung mga tao doon hindi naman ganito bilis patakbo. Yung parang chill ride lang doon kasi maliit lang yung city namin. So mabilis na kami tumakbo pag nandun na talaga sa parang highway na talaga, yung sa labas na ng city. Yes. Pero kung mismo sa loob ng city, chill ride lang. Yan, nagtatrabaho sa call center kasi sa harap doon is call center. Kapag-apply ako doon dati, hindi lang ako natanggap. Lawak ko ng kasada dito. Kasi normally pag meron kaming biyahe papuntang south, halimbawa going to Sibalay, hindi na kami dumadaan ng Bacolod City.
doon na kami dumadaan sa Murcia, sa diversion road. Kasi pag dumadaan ka dito, ang traffic. Ang ano kasi natin kanina, galing tayo sa Bantog Lake Ranch. So nasa Bacolod City talaga siya. So upper east siya ng Bacolod, yung papuntang Campos Tuhan. So talagang dadaanan mo yung ano, yung downtown ng Bacolod. So kaya napasubo tayo sa traffic. Saka ayaw ko na rin ano, dumaan sa diversion. So mabilis yun. Guys, pasensya na sa audio natin ha, kasi wala akong gamit na microphone today kasi nakalimutan kong ikabit siya sa sobrang pagmamadali ko kanina. Nakalimutan ko yung external mic natin. So pasensya na, medyo noisy yung ano natin, yung audio natin. Bawi na lang ako next motovlog natin. Ayan, so babakbakin natin ang Ginalbagan gamit ang ating Kimco Life 125. O nga pala, hindi ko sa na-introduce sa inyo. So love na love ko ang motor na to kasi ano siya, yung parang comfort na binigay niya sa akin. Saka ano din, ilang beses na to naging artista si ano natin, si Mutmut natin. Kasi every time na may prenup kami, tapos halimbawa nagmumotor na ako, tapos gamit ko to, every time na may shoot kami, nakikitan yung ano, yung bride. Ang cute daw ng motor ko. So palagi siyang nasasali sa mga videos tsaka sa mga photos namin sa prenup tsaka wedding kasi ang cute daw tingnan. So artista to siya. Ang dami ng ano, prenup photos tsaka videos ito nakalihan ni Motmot natin. Actually wala ko siyang pangalan, yung pinangalan ko lang sa kanya si Motmot. So I'm using Kimco Life 125. Love na love ko to kasi comfortable ako dito. Saka mahilig kasi ako sa mga ano, sa mga classic, retro classic na ano, na mga motor. So ako yung tipong guy na hindi mahilig sa mga sports bike, hindi mahilig sa mga malalaking motor. Yung sa akin lang is maliit na motor, tsaka yung ano ba, yung ikaw yung naiiba sa lahat. Yun yung gusto ko, mga classic na motor. So that's why nung nakita ko si Kimco Life 125, sabi ko ito na yung magiging motor ko kasi ang ganda ng pormahan, parang Vespa yung datingan nyo, Asti. Bago City. Yung kalsada na yan, yung papasok sa proper nila, yung city proper. Tayo is dito tayo sa kabilang kalsada kasi di na tayo dadaan sa loob. Dito na tayo sa ano nila, highway nila. Kasi papuntang ano yan, city proper. So welcome to Bago City. We are exiting Bago City.
Yan. Yan yung bago bridge. Malawak na bridge to. Mahaba. Ito yung bago bridge. Malawak na bridge dito. Yung parang sila yung ilog. Malawak yung ilog. Yung nakita yun. Nag-stop over lang tayo dito sa 7-Eleven. So, bumili lang tayo ng tubig saka toothpaste. So, walaan dalang toothpaste. Kalimutan. Toothbrush lang yung nagala. So, we're back again sa kalsada. Biyahe ulit tayo. Papuntang Binalbagan. It's 9 o'clock already. 10 o'clock nandiyan na tayo. Nandiyan na tayo sa hotel. Parang nag-ano naman ito naglulok. Saludo ako sa mga na sumasali sa Pilipino. Saludo ako sa mga yun. Kasi by nila yung mga sumasali sa mga influence, yung sa mga group. Yan. Saludo ako sa mga yun. Kasi hindi by nila. Ano hindi nila yung motorcycle driver nila. May-enjoy nila. Binibigyan nila. Ano talaga? Binibigyan nila ng oras. Sumasali sa mga ganyan. Ako gusto ko talagang sumali sa halimbawa yung mga local lang walang halimbawa dito sa Negros merong Negros Loop gusto ko talaga sumali sa mga ganyan kaso lang yung ano lang talaga yung time kasi last time ata merong Negros Loop kaso lang yung tinignan ko yung schedule ano talaga complex meron kami magkasunod na araw na dalawang prenup saka isang wedding so talagang hindi ko talaga maisingit na sumali sa mga so gusto ko talaga sa susunod pag merong mga schedule na ganyan tapos wala akong schedule ng shoot talagang sasali ako kasi gusto kong ma-experience yung saka isasali ko si itong itong scooter ko matibay ito matindi ito sa akyatan kaso lang yung driver hindi matindi 9 o'clock already. Siguro aabot tayo sa destination natin 10 o'clock. Kanina ka akong 4 AM na gising. Kasi bumiyahe pa tayo papuntang Bacolod. Kasi may ano tayo kanina. Yung parang prenup. May prenup shoot tayo. Together with Terdy Antonio Toys. So, ibang studio naman yun. Saka tomorrow
may wedding tayo, 4 AM yung call time. Yung kagandahan lang kasi ng trabaho namin or ng pagiging isang freelance wedding photographer, halimbawa pag nagustuhan ng mga studio owner yung mga kuha mo or yung portfolio mo, kinukuha ka ng iba't ibang studio bilang kanilang photographer. So halimbawa sa akin, nagustuhan ng tatlong studios na ito, yung Camera Malaya, Freelancers Media Films, saka Radio Audio Films. Yun, mula noon nung nakita nila yung portfolio, kinuha na nila ako bilang bilang partner nila sa industry. So ako na yung official photographer nila. Of course, dala-dala ko yung mga alam ko. So, nagsushoot ako sa kanila. Yung kagandahan lang, halimbawa tulad nito, bayad yung yung araw mo sa pag-shoot mo, refunded pa yung gas consumption mo. Tapos may meals ka pa, free meals pa. Ito yung yung nagustuhan ko sa talaga. Ito yung nagustuhan ko sa trabaho ko kasi libre. Halimbawa pag biyahe ka, may refunded yung gas mo, may meal allowance ka, at same time may may talent fee ka. Yun yung nagustuhan ko sa trabaho ko. Tapos kasi ako passionate talaga ako pagdating sa photography kasi talagang feeling ko to. Gusto ko yung ginagawa ko kasi nag-enjoy ako kahit masyadong oy, Pontevedra, dito na pala tayo sa Pontevedra. So balik tayo sa topic natin, yung research So passionate ako pagdating sa trabaho ko bilang isang wedding photographer kasi feeling ko talaga ito, saka nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Yun naman kasi talaga dapat, diba? Mahal mo yung trabaho mo. Pag mahal mo yung trabaho mo, hindi mo mapipil kakapagod, diba? Kasi nag-enjoy ka eh. Yun yung mahalaga, nag-enjoy ka at the same time kumikita ka. Yun yung kagandahan ng trabaho ko sa ngayon. Dati kasi nung nasa corporate world pa tayo, although nagbigay sa atin ng magandang salary yung dating trabaho natin, pero kasi parang kung nandun ka, yung pressure ka sa trabaho mo araw-araw, papasok ka ng maaga, gising ka ng maaga. Dito sa industry na pinasok ko ngayon, halimbawa pag walang shoot, siguro gumigising ako ng 10 o'clock. Tapos pag gising ko, ligo, kain, then check ng email. So yun, editing na yan hanggang maghapon. Editing. Tapos pag halimbawa pag nabuboard ka na sa pag-edit, bitbitin mo lang yung laptop mo, punta ka ng cafe, dun ka mag-edit. So naka-enjoy lang. At saka na-excite ako ngayon kasi this coming Holy Week from Thursday until Sunday, punta kami ng Bukidnon. So sinama lang ako ni Mrs. sa office nila, sa outing nila. Libre yun lahat, pamasahe, yung tulugan, pagkain. Of course kasama ko si Mrs. Tapos kasama ko yung mga office mates. Pero instead na
magko-contribute ako kasi parang office outing kasama yung family. Parang libre ako, yan ganun. Yung binabayaran ni Mrs. is yung self niya na lang. Kasi ako libre na. Kasi ako yung gagawa ng travel videos nila. Di ba? Sarap lang, di ba? Libre ka. Tapos nag-post lang ako na I'll be in Bukidnon. Akalain nyo, may nag-message sa akin na kung pwede ba daw yung parang accidental lang talaga na pinost ko siya. So yung taga-amin pala, may taga-amin din na pupuntang Bukidnon sa Holy Week, during Holy Week, pupunta ng Bukidnon. Tapos may relative sila na ikakasal. So in short, ako yung magka-cover ng prenup nila, di ba? Yung parang yung parang sarap lang. Kumita pa ako, di ba? Libre na nga, kumita pa ako. So yun yung magandang side ng pagiging isang, sa halimbawa nasa industry na to. Kasi you're able to travel for free. And then bilang yung Holy Week. After Holy Week, parang end of the month, 28, 29, 30, punta kami yung 28, 29, punta kami Dinagat. 28, 29 Dinagat. And then 30 at saka 1, May 1, Siargao kami. So all expense paid by our client. Doon kami doon yung namin, yung free na namin. So diba, ang saya lang ng halimbawa kung nasa wedding industry ka. Pero ma-achieve mo yan kung talagang nag-build up mo yung portfolio mo. Yung halimbawa, trusted ka na ng studio owner na halimbawa may camera malaya, hindi na sila kumukuha ng ibang photographer, kundi ako na yung official partner nila. Kasi nagde-develop or parang nakapag-contribute ako sa kanila, sa growth nila. Yung the way ako mag-take ng mga photos, in a way nakapag-contribute ng growth nila. Napansin siguro ng mga mga followers nila, mga previous clients nila, na gumaganda yung quality ng mga photos. So dumarami din yung client ni Camera Malaya. And then nung dumami yung client ni Camera Malaya, dahil sa team effort namin, gaganda yung videos, gaganda yung photos. So damay-damay na lahat, di ba? Parang nag-contribute ako sa kanila, in a way nag-grow sila, and at the same time nakasama ako sa pag-grow nila. So yun yung advantage ng if ever na ka sa passionate ka about your work, mahal mo talaga yung trabaho mo, yan yung magiging resulta na sa isang buwan hindi ka talaga masisero, kasi nandun sa parang makikita kasi ng tao yung portfolio mo, diba? Malaki ng improvement, masyadong yung creative na yung mga kuha, mga doon, parang na-appreciate ng studio owner, kaya hindi na siya naghanap ng ibang photographer. Na if ever may project ka, ako na yung sinasama niya. So beneficial din sa akin kasi income generating din yun. Nagkaka-income ako, diba? Additional income din yun para sa akin. Hindi lang na para sa mga personal clients ko, kasi may pumapasok din ng mga clients sa akin personal. So hindi lang personal, pero may mga may mga referrals din, mga bookings din galing sa mga studio. So yun lang.
if ever na pasukin mo yung photography business, be passionate lang about your work, enjoy your work, and then be creative. What I mean ko sa be creative, yung parang hindi ka nagsistick sa kung ano yung mga style mo, kundi open ka sa mga improvements, open ka to observe kung ano yung trend ngayon. Halimbawa, yung parang nagpo-progress ka, hindi ka lang nag-stay sa ganyang klaseng mga shoot, kundi ini-explore mo pa para mas maging creative pa yung paggawa o yung pag-capture mo ng photos. Of course, nandyan pa rin yung mga traditional way, ano yung mga standards na yung ano talaga, yung parang signature shots. Pero try mo rin i-explore kung ano yung mga style ng ibang photographer. Saka parang i-apply mo lang, ika-copy mo lang, i-apply mo lang, and then pag nag-okay dun, okay. Pag hindi, then move on, di ba? So what I mean lang is, ano ka, explore new things, be passionate about sa trabaho mo, and then be thankful kay God kasi binigyan ka ng skills na ganito. Tapos ano mo lang talaga, i-develop mo lang talaga. Okay po. Hindi ko nakita yun eh. Ganda ng bridge dito. Nakadaan na ako dito, umaga eh. Dito na try, nadaanan tapos gandang tingnan. Yan guys eh. Yan yung parang ito yung old bridge. Tapos ito yung nakapag na kami dito, nakapag-shoot na kami ng wedding way back 2023 nakanyang ilang taon, ano lang, once lang nakapag-cover kami ng wedding. Ang ganda ng journey orange and color. Ito yung dinigaran. Ayan. Wala na masyado ng tao. Ito almost tayo lang eh. Ha? Mag-aalas 10 na eh. May masarap na base camp dito. Nakalimutan ko lang yung name. Dito banda yun eh. Sa may plaza nila. Pag makadaan ako tomorrow pag uwi, pero tayo dito, hindi tayo ito yun nila yung bake shop na yan. Masarap yung mga pagkain din, yung mga breads nila, mga cakes, yung public plaza nila. Ganda din Tapos ito yung church nila, nasa highway talaga. Ang hirap pag-shoot dito kasi yung halimbawa kukunan mo si Bright na papasok sa church, literal na nag-shoot ka, nasa kalsada ka or gagamit ka ng zoom lens para lang hindi ka madisgrasya, nandun ka sa tabi. O pag once nag-shoot ka, meron kang kasama nag-guide, parang nagpapaslow down sa mga sasakyan. Kasi sayang pag di mo nakunan
yung seat ride nasa labas ng church. Sayang kasi yung ano eh, yung structure ng church pag hindi mo na isama sa mga photos. Sino na dito? Follow nyo yung si ano na guys, si gaganda ng mga videos niya. Lalo na yung Philippine look siya. Talagang na-highlights na yung ano yung lugar. Tapos yung experience niya, sinishare niya. Lalong lalo na yung mag-isa lang siyang nag-ano. Yan, welcome to Pinalbagan. Dito na tayo. Yung sinishare ni Boy P yung ano, yung experience niya sa Philippine Loop, lalong lalo na yung mag-isa lang siya na bumabiyahe from Luzon to Mindanao, balikan. Yun, matinding ano yun, matinding experience yun. Nalibot mo yung Pilipinas mag-isa sa loob ng parang 15 days ata yun. Tapos ang dami niyang kakilala sa Mindanao ah. Mahal siya ng mga taga Mindanao. Daming supporters. Kaya tapos ang ganda pa ng motor na dala niya, yung XDV ng Honda. Ganda yung ano, yung experience niya, yung karanasan niya. Napanood ko yun, parang naubos ko ata yung ano, yung episodes niya yun. From Luzon to Mindanao. Kaya ako nagkahilig na do-document ko yung mga travel ko kasi gusto ko rin ipakita yung karanasan ko sa pagmumotor, lalong lalo na gamit yung halimbawa yung motor ko na ganito, para at least if ever na may mga tao na naghahanap, halimbawa Kimco, tapos gusto nilang kumuha ng Kimco or bumili ng Kimco, so tinitingnan nila yung reviews, performance, so at least yung mga videos ko na ma-upload, nakikita yun ng mga tao, so at least may parang reference sila na okay, ganda pala ng performance ni Kimco. May mapagtanungan sila or may mapagkunan sila ng idea regarding sa isang bagay. Yun yung purpose ng videos natin. And at the same time, may share natin yung kagagahan mismo ng lugar natin. May share natin sa kanila na pag pumunta kayo ng Negros, ito yung madadatnan nyo sa Negros, diba? Yung parang pinapakita, pinupromote natin yung tourism ng Negros. Yun yung ano, yun yung isa sa pakay natin, bakit natin ginagawa yung ano, yung motovlogging na to. And of course, third reason is dito rin sa channel ko, i-share ko yung experience ko bilang isang wedding photographer. Kasi may mga ano din eh, may mga may mga viewers din tayo na mga photographer din na naghahanap din ng mga prices, lalong lalo na sa mga beginners, yung mga naghahanap ng advice. So at least may share natin sa kanila yung karanasan natin bilang isang wedding photographer. So nandito na tayo sa Binalbagan proper. So hahanapin na lang natin dito kung saan yung hotel. Tamang tama, 10 o'clock nakarating tayo. So full tank pa rin tayo. So hahanapin na lang natin yung hotel natin kasi nandun na yung ano, yung kasamahan natin. Nauna kasi sila ano, kasi Bayakan Laon sila, tayo Baya Bacolod tayo. Ito ba?
Ito ka. Daming doggy dito. Maghabol ha. Pag yung habol. Takot ako sa aso. Ayan, 1 minute na naman sa aking destination. Tayo makapagpahinga na. Pagod na talaga ako. Mag-bar dito. May tayo. Ito tayo dito. Ito tayo dito. Ito tayo dito. Saan kaya sila? Dito tayo sila dito. Ito ang kasama natin. So, andito na tayo guys sa ating destination. Nandito sila. Ito yung motor na ano. Hanap na tayo ng mapagkakatinan. So, andito na tayo sa Halitan Pension. Nangyana na natin dito. Okay. Kapagod. So, andito na tayo guys sa ating destination. Dito sa Binalbagan sa hometown pension. Dito tayo magstay. Nihintay lang natin yung kasamahan natin kasi hindi ko alam yung room. So, again, thank you so much sa pag subaybay sa aking channel, especially ngayong gabi na sinamahan nyo ako sa aking pagbiyahe mula Bacolod hanggang Binalbagan. So again, maraming salamat.